Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Umaga mga bata, nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating aralin ngayon ay mula sa Mother Tongue, ikatlong markahan, Module 5, na may paksang nakagagamit ng salitang kilos sa pangungusap na may wastong panahunan at tudyat ng oras. Sa aralin ito, ikaw ay inaasahan na nakakagamit ng salitang kilos sa pangungusap na may wastong panahunan at tudyat ng oras. Subukin natin. Panahon na upang tuklasin natin kung gaano kalawak ang iyong kaalaman at pangunawa sa module na ito sa pamamagitan ng pagsagot mo sa mga sumusunod na tanong. Panuto, basahin at isulat ang titik ng tamang sagot. Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Sagutan natin ang mga sumusunod. Panuto, sabihin kung ano ang salitang kilos sa pangungusap. Unang bilang, nag-aral ako ng aking aralin kanina. Salitang kilos ay nag-aral. Pangalawa, kinamayan kami ng bisita. Ang salitang kilos ay kinamayan. Pangatlo, kami ay magtatanim ng mga halaman sa hardin bukas. Ang salitang kilos ay magtatanim. Pang-apat, umiinom ako ng gatas. Ang salitang kilos na sa pangusap ay umiinom. Pang-lima, namili si nanay ng mga gulay at prutas kahapon. Ang salitang kilos ay namili. Tuklasin natin. Panuto, tingnan at pag-aralan ng mga sumusunod na larawan. Ano ang ginagawa ng bawat nasa larawan? Makikita natin sa unang larawan, ang batang babae ay nagtatapon ng basura. Sa pangalawang larawan, ang batang lalaki ay kumakain. At sa pangatlong larawan naman, makikita natin ang dalawang bata ay naglalaro. Kung makikita natin, ang bawat bata ay nagsasagawa ng iba't ibang kilos. Ngayon naman mga bata, talakayin natin ang mga sumusunod. Panuto, basahin ang mga sumusunod na pangusap. Una, si Nina ay nagtatapon ng basura. Pangalawa, siya ay kumain ng almusal kanina. Pangatlo, ang mga bata ay maglalaro sa parke mamaya. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong mula sa pangungusap. Una, ano ang ginagawa ni Mina? Tama, si Mina ay nagtatapon ng basura. Pangalawa, kailan siya kumain ng almusal? Siya ay kumain ng almusal kanina. Pangatlo, ano ang gagawin ng mga bata mamaya? Sila ay maglalaro sa parke. Dito, gumagamit ng mga salitang kilos at salitang panahunan, katulad ng nagtatapon, kanina, at maglalaro. Salitang kilos, ang salitang kilos ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Kilos o galaw na ginagawa ng tao, bagay at hayop. May tatlong pamanahunan ang salitang kilos. Una, pangkasalukuyan. Halimbawa, umiiyak ang bata. Pangalawa, naglilinis ng bahay ang mag-anak. Pangatlo, ang mga bata ay naglalaro. Ang salitang kilos na ginamit, sa una, umiiyak. Sa pangalawa, naglilinis. Sa pangatlo, naglalaro. Ito ay kasalukuyang ginagawa. Pangalawa ay ang pangnagdaan o kilos na tapos na. Una, nagdilig ako ng halaman kanina. Pangalawa, nagpunta kami sa Bicol noong isang buwan.
Pangatlo, nagbasa kami ng aklat kagabi. Alamin natin ang salitang kilos na ginamit at salitang panahunan. Sa unang pangungusap, gumamit ng salitang kilos na nagdilig at gumamit ng salitang panahunan na kanina dahil ang kilos ay natapos na. Pangalawa, salitang kilos ay nagpunta. Ito ay natapos na kaya gumamit ng salitang panahunan na noong isang buwan. Pangatlo, nagbasa. Gumamit ng salitang panahunan na kagabi dahil ang kilos ay tapos na. Pangatlo ay ang panghinaharap o gagawin pa lamang. Una, aakyat sila sa bundok bukas. Pangalawa, sasayaw ang mga bata sa isang linggo. Pangatlo, pupunta kami sa bayan mamaya. Ngayon, tukuyin natin ang salitang kilos at salitang panahunan na ginamit kung ang kilos ay gagawin pa lamang. Unang pangungusap, ang salitang kilos na ginamit ay aakyat. Ang salitang panahunan na ginamit ay bukas. Pangalawa, ang salitang kilos ay sasayaw. Ang salitang panahunan ay sa isang linggo. Pangatlo, ang salitang kilos ay pupunta. Ang salitang panahunan ay mamaya. Gumamit ng salitang panahunan na bukas sa isang linggo at mamaya dahil ang kilos ay gagawin pa lamang upang hinaharap. Gawin ng maayos at tama ang pagyamanin natin sa inyong mga modules. Gawain 1, panuto, bilugan ang salitang kilos sa pangungusap. Sa gawain 2, ikahon ang angkop na salitang kilos sa mga sumusunod na pangungusap. At sa gawain 3, isulat ang angkop na salitang kilos sapat lang upang mabuo ang bawat pangungusap. Tandaan natin, ang salitang kilos ay nagpapahayag ng kilos o galaw. Kilos o galaw na ginagawa ng tao, bagay at hayop. May 3 pamanahunan ang salitang kilos. Una, ang salitang kilos na ginagawa pa lamang. Pangalawa, pang nagdaan o kilos na tapos na. Pangatlo, pang hinaharap o gagawin pa lamang. Isabuhay natin, panuto gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na salitang kilos. Isulat ang inyong sagot, tapat lang na nasa ibaba. Sa inyong mga module, sagutan ng tama ang tayahin natin. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Gawin natin, panuto, sumulat ng 5 pangungusap. Gamitin ang mga salitang kilos na pamanahunan. Isulat ito sa inyong kwaderno. Sa panghuling gawain, sumulat ng refleksyon. Ibahagi mo ang iyong natutuhan sa pagsagot sa mga pagsasanay sa araling ito sa pamamagitan ng pagbuo ng pahayag na nasa loob ng kahon. Masayang pagbabahagi!